Mga kapuso, naipit sa escalator ng isang mall ang kamay ng isang bata sa Cagayan de Oro City. Nakatutok si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Mabilis pero maingat ang galaw ng mga pulis na rumisponde sa insidenteng ito sa isang mall sa CM Recto Avenue sa Cagayan de Oro City. Isang 5 taon na batang lalaki kasi ang naipit sa escalator pasado 1:00 linggo ng hapon nitong linggo. Mabuti na lang at agad na pahinto ang escalator na kumain sa kanang kamay ng bata. Nag-apil ni sa isa pagdagandagan o accidentally nakaadto siya dito sa escalator o mootong na ipit siya dito. Matapos ang ilang minuto, matagumpay na natanggal sa pagkakaipit ang bata na nagtamo ng minor injuries. Agad din siyang dinala sa Northern Mindanao Medical Center at ayon sa otoridad, nasa mabuti na siyang kalagayan. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV1 Mindanao na makuha ang pahayag ng mall at ng mga magulang ng batang biktima. I-ensure gid nato ang ilang mga safety, dili nato pasagdan o dili nato sila tugutan nga mawala sa atong pananaw o sa atong kustodiya o sa atong pagbantay. Mula sa GMA Regional TV, James Paulo Yap, nakatutok 24 oras. Ipinababasura ni Vice President Sara Duterte ang articles of impeachment laban sa kanya dahil hindi umano naayon sa saligang batas. Pero pwede nga bang ibasura ng Senate Impeachment Court ang articles of impeachment nang hindi nalilitis? Alamin sa pagtuto ni Maki Pulido. Katwiran ni Vice President Sara Duterte sa sagot niya sa impeachment complaint, depektibo at hindi akma sa konstitusyon ang articles of impeachment. Kaya ipinababasura niya sa impeachment court ang mga reklamo. Pero maaari bang ibasura ng Senate Impeachment Court ang articles of impeachment na inihain ng Kamara? Sabi sa Article 11 ng ating saligang batas, Kamara ang may tanging kapangyarihan na magsimula ng kaso ng impeachment. Kung bumoto pabor ang 1/3 ng mga miyembro ng Kamara, ito na ang magiging articles of impeachment. Nakasaad din sa oras na may articles of impeachment na trial by the Senate shall proceed forthwith. Ibig sabihin, ayon kay UP Constitutional Law Professor Paulo Tamase, sinasabi ng saligang batas na kailangang litisin at hindi pwedeng ibasura ng Senate Impeachment Court ang impeachment complaint nang walang paglilitis. Hindi pwede mag-decide yung impeachment court to dismiss the case. No? If you look at the text of the Constitution, what it says is trial. And trial involves really the presentation of evidence. Dagdag niya, ang trabaho ng Senado ay litisin ang articles of impeachment oras na hawak na nila ito. Ang sabi ay litisin, hindi sinabing kilatisin. Natapos na anya sa Kamara ang pagkilatis. And therefore, ang trabaho ng Senate now is not to second-guess or review what the House did. So it's a misunderstanding to think that the Senate can correct the House. They are co-equal in government. So just as the House cannot review the Senate, the second cannot review the House. Paalala ni Tamase na iiba ang impeachment court sa regular court kung saan maaari talagang mabasura ang kaso dahil sa mga kwestiyon sa teknikalidad. Normally, in courts outside of the Senate, so in normal judicial courts, mayroon talagang mga preliminary grounds to dismiss a case on procedural issues. And the reason why the court does that is for one of many possible technical legal reasons. No? What we have is an impeachment proceeding that is really looking out for what is the truth on these important impeachable grounds or issues. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Wala pong bagyo sa Philippine Area of Responsibility pero inuulan ang malaking bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms at habagat. Sa Bulacan, may mga poste ng kuryenteng pinadapa ng malakas na hangin at alon. At nakatutok si Ivan Mayrina. Maladomino nagtumbahan ng 9 na poste ng kuryente sa Obando, Bulacan. Ayon sa LGU at Meralco, malakas sa hangin at hampas ng alon ang dahilan ng pagtumba ng mga poste na humarang sa kalsada. Wala nasaktan pero mahigit 300 customer ang nawalan ng supply ng kuryente. Agad naman nagsagawa ng clearing operations at naibalik na ang supply ng kuryente
Pansamantalang naglagay ng mga poste sa gilid ng kalsada ang Meralco. Gayunman, ipinagbabawal ang pagtambay o pananatili ng matagal sa paligid ng mga pansamantalang poste. Ayon sa Pag-asa, habagat na nagdulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon at Metro Manila. Localized thunderstorms naman ang nagpapaulan sa iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa Mindanao. Gaya ng naranasan sa Tacurong City, Sultan Kudarat, kung saan may mga bahay na nasira sa lakas ng hangin at ulan. Ang bahay na ito, nabutas ang dingding at nilipad pa ang yero. Umaapela ng tulong ang mga apektadong pamilya dahil di na mapapakinabangan ang mga gamit nilang nasira at nabasa ng ulan. Nabalot naman ng makapal na fog o hamog ang Isulan Kulaman Highway. Halos mag-zero visibility sa daan, kaya doble ingat ang mga motorista. Malakas din ang ulan na nagpabaha sa ilang lugar sa Davao City. Ang ilang residente iniakit na sa mataas na lugar ang kanilang mga gamit. Nalubog din sa bahang ilang pananim, tulad ng maisan sa Malungon, Sarangani Province. Laking panlulumo ng mga magsasaka sa nasayang nilang pananim. Bukod sa umapaw na sapa at ilog, may ilang pagguho din na naitala. Nakaranas din ng pagulan na may kasamang hangin ng Bonggao Tawi-Tawi ngayong araw. Pansamantala namang hindi nadaanan ng mga motorista ang bahagi ng Suyo Cervantes Road sa Suyo, Ilocos Sur. Nagbagsakan kasi ang ilang malalaking tipak ng bato sa kalsada. Agad naman nagsagawa ng clearing operations. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Hospital arrest ng hiling ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan sa halip na makulong sa New Quezon City Jail. Kanina, tumaas na naman ang kanyang blood pressure. Nakatutok si Mariz Umali. Mula sa PNP General Hospital, dinala si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan para sa kanyang arraignment para sa kasong graft. Bantay sarado siya ng convoy ng mga pulis. Pero hindi natuloy ang arraignment dahil may mga motion pang kailangan munang resolbahin. Kaya alas 4 ng hapon, ibinalik din si Bonoan sa ospital. Matatandaan dinala dito si Bonoan kahapon nang sumama ang kanyang pakiramdam matapos sumuko sa PNP-CIDG. So after giving medication, nag-improve naman yung kanyang BP. It become 150/90 and then later on, it become 130/70. As of now, former secretary is stable. No symptoms and the BP is 120/70. Pero habang nasa korte daw kanina, tumaas ulit ang blood pressure ni Bonoan sa 170/100 batay sa statement ng PNP Public Information Office. Kaya nangangailangan daw ng patuloy na monitoring ang 80 years old na si Bonoan. Yung cause ng high ng blood pressure niya has many multifactors, right? Siyempre, first of all, yung stress. So, the stress could trigger the increase of blood pressure. May inihaing mosyon si Bonoan para payagan siyang ma-hospital arrest. Nakabinbin pa ang mosyong ito. Pagbalik ni dating DPWH Secretary Bonoan dito sa PNP General Hospital ay inilipat na siya sa male medical ward para sa patuloy na medical monitoring at pag-aalaga. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Kahapon pa pinalaga ng minorya ang walang abisong hindi pagsipot ng majority senators sa kanilang sesyon. Pero hindi lang silang naniningil sa umano'y boycott ng mga kasamahan, kundi maging ang mga nag-abang sa gallery. Nakatutok si Mark Salazar. Alas 3:30 kahapon, huli naming nakita ang ilang miyembro ng mayorya bago ang nakatakda sana nilang sesyon. Abala sila sa pag-alalay kay Senador Jinggoy Estrada nang arestuhin ito kahapon. Sikasuhin muna namin si Senator Jinggoy. Pag-alis sa Senado ng arresting team kasama si Estrada, nawala na rin lahat ang taga-mayorya. Ang 11 minority senator lang ang nasa sesyon alas 5 ng hapon. Hinihintay lang namin. Hinihintay lang namin yung presiding officer. Hindi natuloy ang sesyon dahil walang mayorya. Pinatayin pa kami ng aircon. Pinatayin pa kami ng wifi. Sino nagpatay, sir? Sabi ngayon ng service chief ng Senado, nasirang circuit breaker ng gusali ang dahilan ng kawalan ng aircon. Habang ang wifi, malakas naman umano sa mga oras na yan. Pero ang pinaka-issue para sa minorya, walang formal na anunsyo na kanselado ang sesyon. Kahit sa Senate Secretary, wala umanong pasabi. Dati, pag may delay, alam na namin na may delay. Ngayon lang, hindi pa namin alam. Violation of the rules to dahil hindi naman pwedeng isuspindi ang
at i-cancel ang session nang walang consultation with the majority and the minority. 14 years ako sa Senado, na yun palang nangyari na hindi sumipot yung presiding officer. Bandang alas 6:30 kagabi, inaddress ni Senate President Alan Peter Cayetano ang minorya sa isang post. Kung maninindigan ba nila sila para sa independence ng Senado, hiniling din niyang makiisa ang minorya na hayaang tumahimik ang Senado. Sabay-sabi ring nagtatanong ang bayan kung bakit nanahimik ang Senado. Dahil dyan, nagdesisyon na ang minorya na umalis na sa session hall. Wala na, hindi na darating eh. If you see his message in the social media page, sabi nga niya na parang it's a sign of protest on their part. On our part, we just want to work. Wala pong sinabing majority. Wala, except na sa social media nag-post. Hindi naman kami in-inform eh. By the way, birthday nga pala kahapon ni Senador Ping Lacson. Bumalik pa ang minorya para pakinggan na rin ang inimbitahang choir na nakatakdang umawit para sa Sanay session. Paalala ng ilang nag-abang sa Senado sa gallery na nadismaya sa naudlot na session, serve with integrity. Para sa bayan! Tell me, is witnessing, is accompanying Senator Estrada to wherever he's going, is that more important than presiding over a Senate session? I just ask yourselves. Sa joint statement ng minorya, iginiit nila na kung gusto ng mayorya na magprotesta o depensahan ang posisyon nito, sa plenaryo dapat ito ginagawa. Tinawag nitong boycott ang ginawa ng mayorya dahil ang aniya sa pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada na hindi talaga dahil sa paghingi ng Senate independence. Dahil ang nangyari umano kahapon ay tungkol sa pagpapatupad ng batas, pagpapanagot at proseso ng Ombudsman at Sandigan Bayan na wala namang kontrol ang sinuman sa Senado. Sabi naman ng tagapagsalita ng palasyo, hindi naman kailangan lumiban sa trabaho para kay Estrada. Maski na po ang paghatid at pagsama kay Senator Jinggoy Estrada bilang kaibigan ay nararapat lamang. Pero hindi po kinakailangang talikuran ang sariling mandato para lang sa ganitong klaseng issue. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Sa ibang balita, tiniyak ng Department of Education na handa sila sa pagbubukas ng bagong school year sa Lunes. Magkahiwalay namang nakibrigada eskwela sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Oscar Oida. Pinangunahan kanina ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inspeksyon sa Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Navotas City. Ipinakita rito ang mga bagong CCTV system para palakasin ang seguridad sa paaralan. Meron din mga reading nooks na naglalayong pahusayin ang kakayahan sa pagbasa ng mga batang mag-aaral. Kailangan magsimula sa grade 1 pa lang, kindergarten pa lang. Kailangan nag-umpisa na ang magandang pagtuturo. Kaya natin ginawa lahat ito. Kaya lahat, buong bansa, gagawin natin ito. At sana by opening of class, tapos na tayo lahat with everything. Para naman kay DepEd Secretary Sani Angara, so far so good daw ang ginagawa nilang paghahanda sa pagbabalik eskwela. This year, ang kaibahan is ang dami na namin katulong na ahensya. Dati DepEd lang at saka yung mga communities. Ngayon, kasama na natin ang DSWD, ang DOLE, ang DICT, ang DOH. So marami pong kasama at katulong at katuwang. Natupok naman ng apoy ang aabot naman sa 1.2 milyong pisong halaga ng mga libro, kagamitan at iba pang gamit sa dating Home Economics Building ng Naisud Central School sa bayan ng Ibahay, Aklan. Malaki rin na naging pinsala sa ilang bahagi ng gusali kabilang ang mga dingding at kisame. Patuloy namang sinusuri ng mga otoridad ang kabuang lawak ng pinsala. Noong nakaraang taon, isang araw bagong opening of classes, nasunog ang isang gusali ng San Francisco High School sa Quezon City. Kaya nabawasan pa ang kulang na nga nilang pasilidad. Kaya para mapagkasya ang mga mag-aaral sa kanilang mga natitirang silid-aralan, nag-2 shift po kami. We start at 6. Yung first shift namin ends at 12:30.
And then yung second shift, we start at 12:40 and ends at 7 o'clock. Pero ngayon, aabot sa 6 na po ang bagong classroom sa kanilang pagbabalik eskwela sa susunod na linggo. All in all, mga 60 classrooms po siya. Tapos lahat po yun, meron po siyang TV, may whiteboard. Pinuna naman ng grupong Save Kalinga Incorporated ang mga nakitang malalaking lamat at sira sa ilang bahagi ng Liwan West Elementary School sa Rizal, Kalinga. Pangamba ng grupo, delikado kapag nagkalindol. Kaya nanawagan sila sa DepEd at DPWH na magsagawa ng agarang structural assessment at pag-aralan kung paano tutugunan ang mga problema sa nasabing paaralan. Nakiisa naman si Vice President Sara Duterte sa Brigada Eskwela sa Diosdado P. Macapagal Elementary School sa Quezon City. Kasama ang mga kawani ng OVP, pinangunahan niya ang paglilinis at paghahanda ng paaralan para sa pagbubukas ng klase. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras.